So, hi guys. Today is October 8 and meron akong appointment sa aking OB. And tara, samahan niyo akong mag-update ng mga laboratories ko. Papabasa ko kay Doc yung mga laboratories ko. Pero dapat kasi ang mag-read nun is urologist. Pero nasend ko na din siya sa urologist ko. So, para ma-update din yung OB ko and mapag-compare niya kung ano ba dapat yung magiging gamutan ko para sa PCOS ko. Dahil dun sa hormonal imbalance na yun, maraming factors or marami akong pwedeng maging sakit. Like, yung nangyari sa akin ngayon is nagkaroon ako ng kidney stone. And, ang payo sa akin ng urologist ko, nung nalaman ko na may kidney stone ako, magpa-CT scan ako. Dahil nakita dun sa whole abdomen ultrasound ko na meron akong 2 kidney stone. And, ayun, na-confirm naman siya nung after ng CT scan. And, meron akong kidney stone nga, which is Staghorn calculi, basta yun. Sorry na. And then, ayun, nagpa-second opinion ako sa urologist din naman. But, same sila ng first doctor ko sa kidney na dapat, mag-undergo daw ako ng operation kasi yung ganong kalaking stone, yun nga, sa ultrasound kasi, sa whole abdomen ultrasound na ginawa sa akin, nakita na 2 yung stone ko, but nung na-CT scan ako, na-confirm na isa lang siya and 5.1 cm siya. So, sa ganong kalaking stone, imposible daw na makuha pa siya dun sa mga oral meds na tinitake ko ngayon. But, nagpray ako talaga kay Lord and na sana makuha pa talaga siya sa gamot. At ang ginawa ko is healthy eating talaga. Naka-no rice diet kami, same sa husband ko. Kasi ang husband ko naman is hypertensive naman siya. So, parang win-win situation na din na hindi kami nag-rice ngayon. Kasi medyo lumaki nga talaga kami. Nag-gain talaga kami ng weight. Yun nga. So, aminado naman kami na yung lifestyle namin before is hindi talaga ganun kaganda. Mahilig kasi kami sa mga fried foods. Hindi kami masyadong nagugulay. Unlike ngayon na masasabi ko na talagang healthy na lang talaga kami. Bukod sa nagtitake na kami ng vitamins talaga araw-araw. And, ayun, nag-start kami na less rice muna. Hindi namin binigla yung katawan namin. Less rice muna kami and then yun, nag-start kami siguro mag-1 week na kaming no rice. And ayun nga, ang mga results ko ngayon is before kasi mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol, and ang PCOS ko is 40 all in all. Both ng mattress ko ay may PCOS, may mga maliliit na cyst. So yung PCOS po pala is maliliit siya na cyst or bukol sa ating mattress, pero hindi naman po siya cancerous. But, dahil nga dun sa hormonal imbalance, nag-form siya ng mga maliliit na cyst. And, ang pinakaunang signs ko ng PCOS is, yun, matagal akong magkaroon ng menstruation. Sa loob ng 1 taon, last year, 3 times lang ako nagkaroon. And, this year, twice pa lang ako nagkaroon. Kaya, ayun, gusto ko rin maging healthy para sa mga anak ko. Kaya sa mga girls dyan na nakakaramdam ng early signs of PCOS, like yung hindi normal yung menstruation nila, kung magkakaroon man sobrang hina or sobrang lakas. Tapos ako, nagkaroon ako ng bigote. Ayun, basta nagkaroon ako ng mga balahibo talaga na dito, bigote ba tawag doon? Basta yun na yun. Tapos, yun, yung naging balbon ako sobra. And, yun yung naging factors. Kaya, na-consider ko na ipakonsult na talaga siya sa OB. Kaya, ayun, ngayon, praying na mas maging okay yung mga lab test ko. And,
before kasi mataas nga yung cholesterol, uric acid, and borderline na ako sa sugar ko. So, pre-diabetic na ako. So, yun ang iningatan ko, kaya talagang nag-no rice ako ngayon. Kung mag-rice man ako, sobrang konti lang talaga, as in taka lang. And iwas sa mga bawal. Minsan nakakain ng bawal, pero kasi hindi maiwasan kasi nga matigas yung ulo. Pero, ginagawan talaga namin ng paraan as much as possible, hindi makakain ng bawal. And, ayun, isa pa pala sa naging, tawag nito, isa pa sa mga naging signs ng PCOS ko is yung mga breakouts ko. Pero ngayon, humupa na siya. Lagay ko na lang yung picture ko para makita niyo yung before and after ng aking Feslalu. Yan nga. Meron na naman patubo. This one, tsaka dito. Ito, yan, laki. Kaya, ayan. So, tara. Get ready with me, guys. Yun nga pala, dagdag ko lang is, ngayon, nagpa-lab test ako this week. And yung result niya is, normal na yung uric acid ko, normal na yung cholesterol ko. So, baka pa-stop na sa akin ng doktor ko yung mga iniinom ko for uric acid and cholesterol. But, not sure kasi normal na siya. So, baka ipa-maintain lang muna sa akin. And then, yun, sana nga ipahinto na kasi baka yung liver naman natin yung magka-problema. And, ayun pala, isa din yun sa pinagpapasalamat ko kay Lord kasi normal din yung early signs ng fatty liver na nakita sa akin. And, nabawasan na tayo ng from 86 kilograms. Pakita ko yung picture ng before and after ko na 86 kilograms ako. Down to 81 kilograms last week. So, ngayon magtitimbang ulit ako dun sa MaxiCare para malaman ko kung may improvement ba, kung bumababa ulit yung timbang natin. So, ang goal natin is bumaba talaga yung timbang natin. Ang goal ko is 60 kilograms. Oh, ang layo ko pa sa katotohanan. Oh my God, pero kaya natin yan. Let's go. So, ayan na nga guys, nagkilay lang ako and nag-lip tint. So, as you can see, may mga tumutubo sa akin ng mga pimples na naman. And, dito humupa na talaga siya dito kasi talaga yung pinakamarami nung nakaraan and maingay sa lubos. So, ayan. Time check, 11:01 na. So, ang appointment ko is 12 PM. So, magbubok na ako ng angkas para makapunta na ako sa MaxiCare. Shoes lang ako. Here na guys, dito na tayo sa MaxiCare. Pasok na tayo. So, ayan. Hi guys. Nakauwi na ako from MaxiCare and ang napayo nga ng OB ko is magperpet ako ng ultrasound and sasabay ko na rin yung ultrasound ko para sa kidney para malaman kung nandun pa yung stone kasi meron nang lumabas na stone sa akin. Papakita ko na lang. So, sabi naman din ni Doc and kinonfirm niya na baka stones nga yun. Kaya, paparipit niya rin yung kidney ultrasound ko. So, ito yung naging conversation namin ni Doc. And, ayun. So, praying na nawala na nga talaga yung stones. And, tutuloy ko pa din yung iniinom ko na pampalusaw ng stones. Tuloy pa rin ako ng pure coconut water. As in, pure lang siya. Yung malauhog lang na buko. And more waters, dami. More water pa din everyday. And,
ayun. So, current lang iniinom ko is para sa cholesterol, para sa uric acid, para sa pampalusaw ng stones, and kasama ng pampalusaw ng stones is yung Sambong capsule. So, naghahanap ako dito sa Taguig area kasi kami ngayon. Naghahanap ako dito sa Taguig ng merong sambong, yung as in sambong leaves talaga, para natural na lang siya, hindi na siya yung nabibili na capsule. And ayun, sana may makita ako nun. And habang wala akong nahanap na gano'n, yung capsule muna yung i-take ko. And more water pa din. Tsaka sinasabayan ko rin pala yung medication ko ngayon sa PCOS. And actually sa PCOS wala pa akong iniinom. And ang advice sa akin ng OB ko is mas mawawala daw yun, or mas ma-regulate yung menstruation ko kapag nag-lose weight pa ako. Kasi yung iba daw kahit hindi na mag-pills, kahit hindi na mag-take na kung ano-ano para mawala yung PCOS, basta mag-lose weight lang is, ayun, maingay na naman sa labas. So ayun, pag nag-lose weight daw is possible na mag-regulate ulit yung menstruation. So for ang pinakakalaban ko ngayon is yung pimple breakout at saka sobrang oily ng skin ko. Ayan. So lahat ng ginagamit ko sa next video ko para makontrol tong oily skin na to sa mukha ko is i-vlog ko din para ma-share ko sa inyo, para kung sino man yung nakaka-experience ng ganitong situation, kagaya sa akin may PCOS din at oily skin din siya, i-share ko sa inyo kung ano yung naging gamit ko. But yung before and after ko, bago ko gamitin yung products na yun, papakita ko sa inyo yung picture bago ako gumamit ng mga products na yun. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Kung nag-benefit ka sa video na to, please give me a like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And follow nyo rin po ako sa aking Facebook page and TikTok account. Pati Instagram, sama nyo na rin. Thank you guys. God bless.